college students ngayong araw. Kanina mga 5:30 a.m. sinimulan na ng National Capital Region Police Office yung kanilang inspeksyon sa University of the East para tiyakin ang pagkakadeploy ng security forces nga sa ilang mga universidad dito sa area. Inuna nga ni NCRPO Director Alan Purisima ang University of the East kung saan tinatayang may dadagsang hindi bababa sa 10,000 estudyante sa kolehiyo ayon yan dun sa security office ng eskwelahan. Bukod sa mga pulis koni na nakatalaga sa assistance booth, present din dyan sa UE yung kanilang mga barangay police para magbantay sa seguridad sa area. Meron din silang itinayong assistance desk dyan para naman din sa mga estudyante. Bukod pa yan doon sa assistance desk ng mga pulis. Bukod dyan, mahagi rin ng mga stickers at cards si Purisima sa pamunuan ng eskwelahan para i-distribute sa kanilang mga estudyante. Nakalagay dyan sa mga stickers na yan at cards yung mga hakbang kung papaano makapag-report ng krimen o reklamo through text message sa NCRPO ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga estudyante. At yan muna, Connie, ang pinakahuling update hinggil nga sa isinasagawang inspection ngayon ng NCRPO. Isusunod pala nila ang FEU at saka magtutungo rito sa CEU. Connie? Maraming salamat, Trisha Safra. Samantala, balik muna tayo sa studio kina Igan at Rhea. Maraming salamat, Connie. Samantala, kaugnay ng pagbubukas ng klase sa mga college at universidad, makausap natin sa pamamagitan ng telepono si CHED Executive Director Attorney Julito Vitriolo. Director Vitriolo, good morning. Good morning, Igan. Sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood. Opo, kamusta na po yung first day ngayon ng ating mga college students naman? Well, inaasahan natin na yung kabuuan ng enrollment sa higher education dadagsa ngayon. Ano? Ang estimate natin dyan, around 2.7 million yan. Ano? Oho. Ang papasok. Siyempre, yung iba dyan, late enrollment pa siguro. Opo. Kasi pwede pa naman silang just before the end of the month, pwede pa yan. So, sa kabila ho ng pagsimula ng klase ngayon ng kolehiyo, tuloy pa rin ho ba yung dialogue about dun sa kanilang issue ng tuition fee increases, lalo na sa issue ng miscellaneous fees? Tuloy-tuloy yan, Tony? Oo, tuloy-tuloy ito. No? Nagkaroon na ng konti kaming break kasi nung huling nag-usap yung mga kinataon ng mga paralan at mga asosasyon nila at mga estudyante, ang sabi, kakalap sila ng kung ano yung mga miscellaneous fees na sa tingin nila hindi makatarungan o hindi dapat pigilin. So sa June 24, magpupulong uli kami. Okay. And hopefully, bago matapos ang Hunyo, meron tayong regulatory framework para i-regulate ang mga miscellaneous fees. Opo. Yung mga lumitaw sa Senado na mga fees na to justify lang yung 20% increase, ngayon nyo lang ho ba na nasilip yun, Attorney? Ngayon nyo lang nalaman din? Hindi kasi over the years, alam mo, epekto rin kasi yan ng may higpit kasi yung tuition fee, yung regulasyon doon, pati yung allocation rules, Oo. Alam mo, pinakamalaki dyan, napupunta sa teachers. So yung sa facility, siguro nagkukulang na rin yan. Kung kaya sa miscellaneous fees na pupunta. Na over the years, nadagdagan ng kung ano-anong fees. So, tama lang din siguro na May irregular na doon. magkaroon na ng rationalization yan o regulation. Okay. Pero talagang nasa batas taon-taon dapat magkaroon ng 20% increase sa tuition fee. Hindi, sa batas, nakalagay, kung mag-i-increase ka, 20% lang. hindi, ang ibig sabihin sa 20%, doon sa increase mo, yung 70% doon, ibigay mo sa sahod ng mga sahod ng teacher. mga guro. Okay. Kasi almost every year, nagkakaroon ng adjustment sa salary or sa wage, di ba? So doon sa puntong yun, yung increase ng mga teacher na patunayan nila, tama naman po. Yung iba pa nga, ulang pa nga. Pero kung kaya, pati yung 20%, baka ako, hindi na rin na kulang na rin. Kasi yung 20% mo sa facilities lang yan, saka sa improvement. Acquire ng equipment. Okay, doon sa mga may dagdag pang reklamo, no, hinggil dito sa isyong ito, bago magkaroon kayo uli ng dialogue, saan mo pwede magsumo uli, Attorney? Pero sa ating tanggapan, 441-1216, kumaga, ipaabot nila sa atin at ipapabot namin sa aming tamang opisina, yung student services o di kaya yung mga regional offices. Okay. Doon naman sa resibo ng mga estudyante, itemize ba yun, yung miscellaneous fees, naka-itemize? Yun nga ilan sa mga complaint nila, apparently may mga paaralan na nilalump sum na lang nila. No? So kailangan yan na ma-imbestigahan. Opo. At
at pagbawal yung gano'n. Kasi ang miscellaneous fees, dapat itemize yan. Ano, kung saan Opo. talaga gamitin. Kasi for specific purpose yan eh. Hindi dapat kung saan-saan eh. Opo. Okay, maraming salamat po, Atty. Maraming salamat, Iga. Atty. Julito Vitriol po, Executive Director ng Commission on Higher Education. Samantala, nanatili pa rin na mga naka-full alert ang buong pwesto ng Philippine National Police para sa pagbubukas ng klase sa mga pribadong eskwelahan at maging sa kolehiyo ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Director General Raul Bacalso, malaking bilang ng mga pulis ang nakadeploy sa mga lugar na malapit sa eskwelahan, tulad na lamang sa University Belt sa Maynila. Nakakalat na rin po ang maraming pulis sa mga pantalan at terminal para sa seguridad ng mga estudyanteng magagaling sa mga probinsya. Hindi rin naman daw dapat mag-alala ang mga nasa ibang lugar malayo sa Metro Manila dahil inalerto na rin ang mga pulis sa mga matataong lugar doon gaya sa Cebu, Davao at Baguio. Libo-libong pamilya sa Cotabato hindi pa rin makauwi sa kani-kanilang bahay dahil sa matinding baha. Ang pagbara po ng mga water lily sa Rio Grande de Mindanao ang sinasabing dahilan ng mabagal na paghupa ng baha. Narito ang report ni Steve Dailisan. Mag-iisang linggo nang tinitiis ni na Aling Carolina ang gabewang nabaha sa kanilang bahay sa Crislanville, Barangay Pag-asa. Nila bata, bilag na. Saan na lang po muna tayo? Sa Antinina. Dito, sa Antinina. Lipat. Kasi hindi na makaya. Grabe ng taas ng tubig. Ang ilang residente ayaw namang iwan ng tahanan lalo't meron daw sumasalisi at marami nang napagnakawan. Kasi iwanan din namin itong bahay. Sa gabi may nag-operasyon, nag-bangka. Anong ginagawa? Yung nagakuha ng mga gamit. Ano pong ginagawa? Yung naganakaw ng mga gamit, ganyan. Mahigit 8,000 pamilya na ang nananatili sa iba't ibang evacuation center. Humihingi sila ng tulong para mapagkalooban ng mga pagkain, damit, gamot at kulambo para sa mga bata. Matakot kami kasi, syempre, paano na lang kung maanod na yung bahay namin? Kahoy lang yun. Sana matulungan niya naman kami. Lalo pag ganito ang sitwasyon namin, binaha kami, tapos lahat ng yung mga gamit namin, sira na, lalo pa yung bahay namin. Ito yung Rio Grande de Mindanao. Napakalawak sana ng ilog na ito para madaanan ng tubig at maiwasan ang pagbabaha. Ang kaso, mula sa ilalim ng tulay na ito hanggang doon sa tanaw ng inyong mga mata, nababarahan na ng mga water lilies yung ilog kaya hindi makadaan yung tubig. Dadalawang water master lamang ang todo kayod para alisin yung nakabarang water lilies. Ang kaso, napakakapal nito kaya pahirapan yung kanilang trabaho. Tinatayang nasa 16 hectares na raw ang lawak ng nakabarang water lilies. Sa lawak ng problema, pati mga taga-Philippine Marines, tinulungan na mga opisyal at mga tanod ng barangay na alisin ang mga water lily. Pero suko raw sila sa matinding kate at sugat sa mga paa, bunga ng matagal na pagkakababad sa tubig. Pati mga paa namin, no? Binibigyan pa kami ng gamot. Naawa yung mga midwife sa amin eh. Tungkulin daw ng Presidential Task Force on Mindanao River Basin at DPWH na panatilihing maayos ang kondisyon ng Rio Grande de Mindanao. Pero di raw agad naagapan ang problema ng magdala ng maraming ulan ng bagyong Chedeng. Ang bahay ng alkalde, binahari. Tataka lang tayo dito because we have the DPWH, we also have the Mindanao River Basin, no? But yung problema sa baha, hindi talaga nabigyan ng solusyon. So, yung dredging is, hindi ko alam whether, maayos ito or what, but kung titingnan mo, hindi magkakaroon ng baha kung talaga maayos lang ang pagkakagawa. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang namumuong sama ng panahon sa bansa. Bandang 2:00 ng madaling araw, namataan ang low pressure area sa layong 110 kilometro timog silangan ng Puerto Princesa sa Palawan. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Bunsod dito makakaranas ang Timog Luzon, Visayas at Mindanao ng maulap na kaulapan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Kalakang, Maynila naman, magiging maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi.
Samantala, makakusap natin live mula sa Medyola, ang hepe po ng Manila Police District na Chief Superintendent Roberto Rongabilla. Chief Superintendent Rongabilla, good morning po. Good morning, Igan. Okay, kamusta yung paghahanda ng MPD? Ngayon po, ikalawang bugso ng pagbubukas ng klase. Actually, handang-handa na ang Manila Police, Aha. lalong-lalo na dito sa U-Belt area, dahil halos lahat ng mga school dito ngayong araw na ito nagsisimula. So Aha. mapapansin natin, very visible ang ating kapulisan para magbigay ng normal na police service. Police visibility, makikilala at mapupuntahan sila. Tama Superintendent, yan. saan ho nakalugar ito? Actually, nakapesto sila normally dito sa bungad ng mga gates ng eskwelahan. Tulad dito sa Medyola, alam mo naman na mayroong pulis talaga dito. Opo. At may presyento rito. Pero iba pa rin yung mga pulis na nandiyan dyan sa mga student parents desk dyan sa mga universities dito. Cluster kasi itong lugar na to. Maraming universities dito sa area ng Medyola. Okay, yung mga snatcher daw, tsaka hold-upan, naka-uniforme din? Siguro, pwede silang mag-disguise na ganon, pero alam naman natin kung sino tunay na estudyante at hindi, at nakahanda naman natin mga kapulisan para mas distinguish sila. Okay, help desk, meron din. Ano yan? Mga help desk. Hindi ko maintindihan. Yung mga lamesa kung saan may Oo, police. tama. Oo. Ang tawag namin doon, Student Parents Assistant Desk. Desk, basta desk. Normally, ang tawag natin doon, Police Assistant Desk, pero ngayon, Student Parents Assistant Desk. So, nakapwesto na rin po yun. Nakapesto po sila at sila po ang mga immediate na responder basta may problema o kung may mga tanong ating mga estudyante. Opo. At sila ay properly coordinated sa ating security officers at sa administrador ng mga university. Okay, doon sa mga papasok pa lang, anong payo nyo sa mga estudyante na minsan kaya pala sila nabibiktima, inaakit daw itong mga hold-upper at snatcher? Yeah, tama yon. Actually, ang ating kapulisan ay nagkaroon ng dialogue sa ating mga security officers at isa yon sa mga ikanay modus operandi na inire-reveal natin sa mga estudyante para kung halimbawa may mga ganong sitwasyon na sila inaakit, agad nilang sabihin sa security officers o sa mga help desk o sa SPAD, Student Parents Assistant Desk, at para ma-verify natin na kung ano talaga ang motibo ng tao na aakit para sa lalong madaling panahon ay madakip sila o hindi matuloy ang kanilang hindi magandang pag-iisip. Okay, maraming salamat po. Marami rin po salamat, Igan. Chief Superintendent Roberto Rongabilla po, hepe ng Manila Police District. Lalaking taga Zamboanga del Norte, opisyal lang kinilala ng Guinness World Records bilang World's Shortest Man. Angelina Jolie at Brad Pitt nagbigay ng perang katumbas na mahigit 21 million pesos sa mga biktima ng buhawi sa Joplin, Missouri. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita.